buhay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang If Jesus Could Calm the Storm. Mark 9:23, Jesus replied, "Why do you say, if you can? Anything is possible for someone who has faith." Ang may pananalig ay nalalampasan ang lahat ng mga sagabal at hadlang sa buhay. If Jesus could calm the storm, kung kaya ng Panginoon na patahimikin ang bagyo, ano pa ang hindi magagawa ng mga nananalig sa Kanya? Panginoon, kami po humihiling ng isang mensaheng maunawaan at mailalapat namin sa aming buhay. Be our speaker, be our preacher, kayo po ang mangaral, turuan niyo po kami. Patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan, punuin niyo kami ng inyong espiritong makapagbibigay sa amin ng kapangyarihang maunawa ang inyong mensahe. Lead us, heal us, teach us. In the name of Jesus, your Son, we pray with thanksgiving. Amen. Marcos 4:35 hanggang 41. Kinagabi ay sinabi ni Jesus sa mga alagad, "Tumawid tayo sa ibayo." Kaya tiniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid sa lawa. May iba pang mga bangkang nakisabay sa kanila. Habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo, kaya't ang bangkang sinasakyan nila'y hinampas ng malalaking alon at ito'y halos mapuno na ng tubig. Si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka, nakahilig sa isang unan. Ginising siya ng mga alagad at sinabi, "Guro, baliwala ba sa inyo kung mapahamak kami?" Bumangon si Jesus at inutos sa hangin, "Tigil!" At sinabi sa alon, "Tumahimik ka." Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya?" Natakot sila ng labis at damangha. Sabi nila sa isa't isa, "Anong klaseng tao ito? Pati hangin at lawa ay sumusunod sa inuutos niya." At pagpalain tayo ng Panginoon ng karunungan na maarok ang kahulugan ng kasaysayang ito. At ating suriin sa Contemporary English Version, Mark 4:35, "That evening, Jesus said to His disciples, 'Let's cross to the east side.'" Sa English version, binanggit yung east side. Sa Tagalog version, sinabi lang sa ibayo. The Greek version tells us about the east. So Jesus said that they had a specific destination, the east side. Ang lawa na ito ay malaki, subalit hindi kalakihan. Mahilig lang ang magmalabis ang mga Hudyo na tinatawag nila itong sea. Pero ito ay actually ay lake. On the east side of the lake lived the Jews. And on the west side, the Gentiles. Kaya dapat nating appreciate ang kahulugan that Jesus said, "Let's cross over to the east side." Sinasabi niya, pupunta tayo sa side ng mga Gentiles. Sa side na ayaw niyong puntahan. Hindi kayo bihasa at sanay na pumunta at marahil ay meron kayong mga agam-agam sa inyong pagpunta. At dahil sa ministry ni Jesus, na ang kaluwalhatian ng Diyos, kabaitan ng Diyos ay kanyang pararatingin hindi lang sa mga Hudyo, kundi maging sa mga non-Jews or everybody else in the world called Gentiles, hindi madali sa kanyang mga followers who grew up in a Jewish culture na mag-minister sa mga Gentile. So maraming layers of meaning, sapin-sapin ang kahulugan ng kwento.
Pwedeng ma-appreciate ang kwento at its literal value, yung literal na actual na mga kwento, at pwede rin itong ma-appreciate sa kanyang symbolic level. So ang pagtawid na ito sa lake ay pwedeng maraming kahulugan sa atin. Ano ba ang lake ng buhay nyo? Ano ang hindi madaling gawin? Ano ang hindi nakasanayan gawin pero ipinagagawa ni Jesus? What lake must you cross to go to the east side? And what stand in the way? Storms? Waves? Nabasa na natin ang kwento ngayon at madalas na nabasa noon pa. Nabahala ang mga alagad dahil lumakas ang hangin, lumakas ang alon, lumaki ito at halos lumubog ang bangka. Mark 4:36, so they left the crowd, and his disciples started across the lake with him on the boat. Some other boats followed along. So hindi lang sila nag-iisang bangka na nagbabiyahe noon, marami pang nagsunuran, pero dun sa isa nakasakay si Jesus. So Jesus was in the boat with the disciples, and all other boats did not have Jesus personally on board, but they were following him. Mark 4:37, suddenly a windstorm struck the lake. Waves started splashing into the boat, and it was about to sink. There is also a scientific reason for the sudden arrival of this storm. Geographically, ang Sea of Galilee ay nakabukas sa kanyang east side, Mediterranean side. At sa kabila nung makipot na lupa ay nando na yung Mediterranean Sea. Winds from the Mediterranean Sea can blow into the top portion or above the Sea of Galilee or the lake. And on the western side are mountains. At dahil doon napakabilis na yung warm air that gathers on the surface of the lake can go up. And when it meets the cold air up in the atmosphere, storms can suddenly develop. So talagang hindi ka mangha-mangha na bigla-bigla na lang out of the blue ay nagkakaroon ng bagyo dito sa gitna ng lawa na ito. So the winds and the waves could arise on the way to one's destination, be that physical or a symbolic destination. Winds and waves could be most threatening. Mark 4:38, Jesus was in the back of the boat with his head on a pillow, and he was asleep. Lumakas na ang hangin, lumaki na ang alon, umaapaw na halo sa bangka, tulog si Jesus, nakasandal comfortably on a pillow. Isang kutsyon. Kaya ano man ang uga ng bangkang ito, lumiliit ang epekto sa kanyang pagkakahimbing dahil siya ay nakasandal sa unan. At siya ay mahimbing na natutulog. Mark 4:38, his disciples woke him and said, "Teacher, don't you care that we are about to drown?" Ang ipinagtaka ng mga disipulo sa kabila ng kanilang pangamba, terror level na, panic level, tulog na tulog pa si Jesus, kaya ginising nila. Hindi ba kayo nag-aalala man lang kahit sa amin na kami pwedeng malunod, tayong lahat ay pwedeng lumubog? So the disciples did what was best in their knowledge. They brought their concern and their fear to Jesus. Mark 4:39, Jesus got up and ordered the wind and the waves to be quiet. The wind stopped and everything was calm. Pagkagising nila kay Jesus, si Jesus naman ay agad-agad na inutusan ng alon at ang hangin na tumahimik at agad naman pumayapa ang lawa. Mark 4:40, Jesus asked his disciples, "Why were you afraid? Don't you have any faith?" Hindi niya pinagalitan na, "Ba't niyo ako ginising? Ba't niyo ako inabala?" Ang sabi lang niya, "Bakit kayo natakot? Wala ba kayong pananalig?" Sa hinaba-haba ng ating pagsasama at sa dinami-rami na nakita niyong ginawa ko, ba't naman takot ang namayani sa inyong buhay? Nakita niyo nang tulog na tulog ako, di dapat
gising din ako't natakot kung nakakatakot talaga yan. So ang takot ay nasa isip. Yung isip na matatakotin, naapektuhan. Yung hindi matatakotin, tulog, relaxed. At di ba ganyan din tayo sa buhay natin? Sa isang pamilya, sa isang bahay, may nerbyosa. At meron naman super relaxed. Magkaiba ang buhay nila kahit pareho lang ang paligid na kinatitirahan nila. Kasi ang perception mo sa paligid, ang ugali mo, ang pag-iisip mo, ang gugulo sa iyong isip o magpapatahimik dito. The same storm that bothered the disciples lulled Jesus to sleep. Kung ano ang inuga-uga ng bangka na ikinatakot ng mga tao, siya naman parang idinuyan-duyan at ipinaghele-hele pa si Jesus. Ganon din ang buhay. The same heat that melts the wax hardens the clay. So dapat din natin i-review, anong attitude ko? Magagalit ba ako o hindi magagalit? Kumisan may mag-asawa, yung isa magagalitin, yung isa hindi. Nagtataka na yung magagalitin. Daddy, hindi ka pa nagagalit? Galit na galit na ako, relax ka pa. Magkaiba nga kayo ng takbo ng utak sa palagay nyo, sino ang mas enjoy sa buhay. Lagi na lamang iba ang ating mga reaksyon to the same thing. Kaya sabi ni Paul, be changed by the renewing of your mind. Not the renewing of your environment, not the renewing of your situation, but the renewing of your mind. Your perception, the meanings you attach to everything around you will bother you or will make you sleep, depending on how you look at things. Pero bakit sila hindi dapat mag-alala? Kasi kasama nila si Jesus. At kasi nga, si Jesus hindi naman nabagabag. Mas responsible pa kaya sila kaysa kay Jesus? Mas concerned pa kaya sila sa kanilang buhay kaysa kay Jesus? At kung minsan may mga ganyang tao, akala mo sila ay mas responsable pa kaysa doon sa leader nila. Nakikita nila may ginagawa, kino-question nila, hindi nila muna inuunawa. Akala mo mas mahal nila yung organisasyon o yung church kaysa doon sa pagmamahal ng leader. Tingnan mo, bakit kaya siya ganun? Bakit siya relax? O ba't ganito ang kanyang ginagawa? Jesus had already shown them a lot of what He could do. They should have already had developed the faith that would make them also sleep during such a storm. Mark 4:41. Now, they were more afraid than ever and said to each other, "Who is this? Even the wind and the waves obey Him." Natatakot sila nung may bagyo. Natakot sila sa alon at sa hangin. Nung patahimikin ni Jesus ang bagyo, ang alon at hangin, lalo naman silang natakot. Umimbento sila ng bagong kakatakutan. Sino siya? Bakit siya ganon? Bakit pati hangin at alon na sumusunod sa kanya? Matapos sundin si Jesus at tumahimik ang lawa, iba naman ang napagbuntunan nila ng kakatakutan. At marami mga tao ganyan. Pag nasolve mo na yung isa niyang problema, iimbento siya uli ng iba. Kasi gustong-gusto niyang mamroblema. Gusto niyang mag-alala at gusto niyang matakot. The disciples invented and created another fear, another worry, another concern. Ano ang dagdag na leksyon sa buhay natin sa kasaysayang itong alam na natin? Focus on the destination, not on the travails of the journey. Pagka ikaw ay nakatitig doon sa pupuntahan mo, hindi mo minamalaki ang mga hadlang. Pero oras na yung hadlang ang iyong tinitigan, matatakot ka, aatras ka, at maaaring hindi ka makarating. Apply this in life. Apply this in ministry. Tulad ng binanggit natin kanina, sabi ni Jesus, we will go to the east side. Ibig sabihin, we will minister to the Gentiles.
At para sa mga maseselan na Hudyo, hindi madaling gawin yon. Marurumi ang mga Gentiles. Pinapaniwala sila ng kanilang relihiyon na sila lang ang mahal ng Diyos, sila lang ang paborito ng Diyos, sila lang ang malinis. Therefore, hindi dapat pumunta sa mga Gentiles. Hindi dapat humawak sa may sakit, hindi dapat humawak sa isang bangkay, hindi dapat makisalamuha sa mga marurumi. Yun ang gagawin nila. Kaya pag binasa natin ang kwento, dagdag sa literal meaning, kung titingnan mo ang symbolic meaning, in doing ministry, there could be many hindrances. And that could be your attitude. Dapat ba akong makisalamuha sa mga ganitong uri ng tao? Dapat ba akong makipagbabutihan sa mga ganun? Dapat ba akong ma-identify sa mga ganitong outsiders? Sa mga ganitong marurumi? Sa mga ganitong mga makasalanan? Maraming hadlang sa ating isip. At makikita natin sa kwento na ang hadlang na ito could be symbolized by the waves, by the winds, and by the very threatening possibility that the boat could sink. At dahil ang tiningnan nila ay yun, natakot sila. Samantalang si Jesus hindi na natakot. So kung i-apply uli natin sa symbolic level sa ministry, kung si Jesus ay nakisalamuha sa mga tinatawag ng Hudyong mga makasalanan, if he was a friend of drunkards and sinners and gluttons and tax collectors, at sinabi niya, I came to seek and save the lost, sino naman tayo para magselan-selanan, magbanal-banalan, at humiwalay sa mga taong gustong puntahan ni Jesus? Gusto rin niyang mahalin at gusto rin niyang dalhan ng liwanag. Pag nagpaharang tayo sa mga nagbabanal-banalan, naglilinis-linisan, marami tayong hindi magagawa sa buhay. Kung si Jesus ayaw niyang makisalamuha sa marurumi, edi dapat din na lang siya umalis sa langit na natili na lang siya doon. Oras na bumaba ka sa lupa, makikisalamuha ka at mapuputikan, maski man lang ang iyong paa. That's why he was considered unclean by many fastidious Pharisees. Kasi nga, nakikisalamuha siya sa mga taong tinatawag nilang marumi. Yan ang kagandahan ng mga kwento sa Biblia. Pwede mong basahin sa kanyang literal level at i-apply ang kanyang literal value. Pero walang pumipigil sa iyo na pataasin ang iyong karunungan, pataasin ang antas ng pagbabasa, at hanapin mo rin ang symbolic level. Yung kanyang metaphor, mga talinghaga. Hindi ka dapat matakot sa biyahe dahil alam mo na ikaw ay pinangungunahan ng Diyos at may plano siya para sa iyo. Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Alam niya kung anong gusto niyang gawin sa buhay natin. Hindi dapat tayo magpapigil sa takot. Yung takot, umiimbento ng sarili niyang tali at sarili niyang kulungan para siya ikulong at itali. Hindi naman siya ikinukulong o tinatali ng iba. Siya ang nagtukulong sa kanya dahil sa kanyang takot. Meron kang gustong pasukin na restaurant, maganda. Sabi, ay, baka mahal, wag na lang. Ikaw na mismo ang tumakot sa sarili mo kaya hindi ka pumasok. Merong isang department store na parang magandang pasukin. Naku, nakakahiya yata, baka mahal. Hindi ka na ngayon papasok. Meron kang gustong itanong na presyo, baka mahal, wag na lang maitanong. Maraming ganun mga tao. Hindi naman sila binabawalan ng mundo, pero dahil sila ay mahiyain, matatakutin, maliit ang pagtingin sa sarili, nagkukulong sila sa mga mumunti at madidilim na sulok ng buhay. Huwag kayong natatakot sa mga ganyan. Ano kung mahal? Di huwag mong bilhin. Pumasok ka sa isang restaurant na mukhang mahal, kung makita mo yung menu, ang mahal-mahal pala, di sabihin mo, ay, ang mahal. Pag nakairap sa iyo yung waiter, kakain ako, ililibre mo ba ako dito? At pag hindi, di lumabas ka. Anong nawala sa iyo?
Pag sobra kang manipis, mahiyain, ikaw na ang nagtatali sa iyong sarili. May gusto kang sabihin sa tao, di mo masabi-sabi. Ang worst naman na isagot sa'yo, no. Hindi naman nakakamatay yung no. Di no. Malay mo naman maging yes, maging maybe, o maging later. Huwag niyong papaliitin ang mundo niyo. At kung may ibang nagpapaliit, huwag din kayong pumayag. May hangin, may bagyo, si Jesus tuloy ang paglalakbay. Winds and waves, troubles and threats could arise anytime, even when you go with Jesus. Hindi ko naging Kristiyano ka, wala ka ng problema. Kumisa ka, kaya ka nagkakaproblema kasi Kristiyano ka, naninindigan ka, gumagawa ka ng tama, nagkakaproblema ka tuloy dahil mayroong hahadlang. Tulad dito mga disciples, dahil niyaya sila ni Jesus the other side, nang problema tuloy sila ng bagyo. Pero pag niyaya kayo ni Jesus, kasama niyo siya, bakit tayo matatakot? Ang buhay, maraming problema, pero hindi ibig sabihin, bibigay ka na. Take the thorns as well as the roses. Ganun ang buhay. May bulaklak, may tinik, magkasama. Yung mga super safe, naku, huwag nga ako mag-asawa kasi maraming nasasaktan, maraming nahihirapan. Ganun talaga, may bulaklak, may tinik. Ganun ang rose. Pakyaw. Sino kaya ang pipiliin ko? Ay, naku, may kapintasan siya. Wala ka namang mapipili na walang kapintasan. Lahat may kapintasan, lahat may kulang, lahat mayroong dark and bad side. Wala namang perfect kundi si Jesus. So pipiliin mo na lang, ano bang bad side yung hindi ko pwedeng tanggapin? At pag wala yun sa kanya, tatanggapin ko na kahit meron siyang ibang bad side na sana hindi ko gusto, pero ano magagawa ko ay nandun. Wala namang iniimbento at made to order na tao na lahat ng gusto ko nandun at lahat ng ayaw ko wala. So pag nga yung pinakamahalaga sa iyo ay nandun, kahit yung ibang mahalaga ay wala, tatanggapin mo na kasi yung pinakamahalaga nandun naman eh. O kaya kung yung pinakaayaw mo ay wala naman sa kanya, meron ka lang ibang ayaw, tanggapin mo na. Kasi pag pili ka ng pili, wala mangyayari, wala kang mapipili. Kahit sa ministry, may bagyo. Pero kahit naman walang ministry ang tao, may bagyo pa rin eh. Sa pagpapakabanal mo sa buhay, may problema. Sa pamumuhay mo rin naman sa kasalanan, may problema rin. Laging meron, piliin mo na lang yung kasama mo si Jesus. Ang dami namang bangka na pwedeng sakyan, pero lahat yan, sisiklot-siklot din ang alon. Hahampas-hampasin din ang hangin. Di doon ka na sa kasama mo si Jesus. To minimize jolts and shakes in life, do a Jesus. Choose the most stable positions that you can choose. Sa bangka, pinakamalikot yung harap. Kasi yun ang sumasalpok sa alon habang lumalakad. Yun ang sumasalunga sa lahat ng galaw ng tubig. Si Jesus nasa likod. Sa eroplano naman baligtad, pinakamalikot yung dulo, yung buntot. Kaya yung mahal, yung harap, yung business class at first class. Kasi pag sumakay ka doon sa may dulo, pagbaba mo, para kang kinalog na duhat, wala lang ang asin. Pero naman, huwag naman papayagan ng Diyos, pag bumulusok ang aeroplano at nag-plane crash, safest yung buntot. Kasi wala namang umaatras na aeroplano habang nahuhulog, ano? Siyempre, nasa harap, ang unang-unang babangga saan man. So, pinipili nyo kung sa kayo lumalagay. Sasakay kayo ng bus na punong-puno, kung may choice kayo, doon kayo sa malapit sa pinto. Masunog man yon, may 10 nakalabas, kasama kayo sa 10. Kasi malapit kayo sa pinto. Pipili kayo ng hotel room, yung malapit sa fire escape. At kung maaari sana, yung mababang floors, para pag nagkasunog, lalabas ka lang. Hindi yung babasagin mo pa yung salamin ng bintana, mahihiwa ka pa bago ka makatalon sa iyong kamatayan. Pero sabihin, Pastor, mahirap naman po yung nasa baba ng hotel kasi pagka lumindol at gumuho yung building, 1 buwan na ang hukayan, wala pa sa'yo. Tama rin.
Kaya tinitingnan mo yung lugar. Ano bang number one threat ng lugar na ito? Fire or earthquake? So, saan ka lulugar? Pupunta ka sa isang rally, pupunta ka sa isang concert, pupunta ka sa isang event, huwag ka doon sa kagitna-gitnaan ng napakaraming tao. Pag nagkagulo, matatapakan ka. Kung maaari, sana nasa magilid-gilid ka. Para pag nagkagulo, madali kang lumabas. Wala naman nagpapaputok ng bomba sa gilid. Usually sa gitna, para maraming tamaan. So, saan ka lumulugar sa buhay? May mga nag-aaway, may kakampihan ka. Tama ba ang lugar yon? Stay neutral. Pag hinagisan niya ng granada yung kinampihan mo, di pati ikaw nagkadurug-durug. May nagkakaintrigahan, sasawsaw ka. Safe ba yon? Merong mga humihingi ng guarantee para mangutang sa company, ikaw doon ka empleyado, magga-guarantee ka. Safe ba yon? Sinabi na nga sa Bible, don't guarantee for other people's debts. Unless, of course, willing kang magbayad. Kung hindi siya magbayad, at ready kang magbayad. Kaya nga hinihinga ng guarantee kasi hindi siya pinagtitiwalaan, di ba? Garantor ka ng garantor, mamaya ikaw ang nakakulong. Pwesto, saan ka lumulugar? Marami rin mga tao reklamo ng reklamo, ito pong church namin, napakahigpit, wala na po akong magawa. Diyan ka nag-member, di pasensya ka. Marami ka naman choices eh. But the same Bible, the same Lord. Gusto mo yung binabantayan ka, ginagapos ka kasi reklamo ka ngayon. Saan ka pumupwesto? Saan ka lumulugar? Choose the most stable positions. And the stable position is the solid rock, the truth of Jesus. Matthew 7:24-27. Anyone who hears and obeys these teachings of mine is like a wise person who built a house on solid rock. Rain poured down, rivers flooded, and winds beat against the house, but it did not fall because it was built on solid rock. Anyone who hears my teachings and doesn't obey them is like a foolish person who built a house on sand. The rain poured down, the rivers flooded, and the winds blew and beat against the house. Finally, it fell with a great crash. Sabi ni Jesus, dalawa lang naman yan eh. Sa akin kayo makikinig o sa iba. Ang nakikinig sa akin, parang nagtayo ng bahay sa bato. Umulan, bumaha, humangin, hindi natinag ang bahay kasi nakatungtong sa bato. Pero ang nakikinig sa turo ng iba, katulad ng nagtatayo ng bahay sa buhangin, dumating ang hangin, dumating ang tubig, nauga, naanod ang buhangin, bumagsak ang bahay. So build on rock, not on sand. Which really means, build on the teachings of Jesus, not on the teachings of the Pharisees, not on the teachings of any other teacher. Yun lamang na nakatayo kay Jesus ang mananatiling nakatayo dahil ang pag-ibig ni Jesus ang nagtatayo sa atin, hindi ang ating sariling mga lakas lang. Ang pagpapatawad ni Jesus ang siyang nag-aabsuelto sa atin, hindi ang ating perfect holiness. It is the love of Jesus that allows us to stand the test, not our strengths, which would be feeble and weak and transient. Kaya pag kay Jesus ka nakasandal, daig mo talaga ang nakasandal sa pader. To minimize jolts and shakes in life, have and enjoy cushions. Nakita niyo si Jesus? Subukan ninyo na ihiga ang ulo ninyo sa ano man pwedeng sandalan, tapos may bagyo, may hangin, may alon. Pagka hindi naman nagkaumpog-umpog kayo, paano kayo matatahimik? Paano kayo mapapahinga? Makakatulog ng uumpog-umpog. Dapat sa buhay, may kutsyon. Dapat sa buhay, may unan. Ano yon? Helpers, supporters, friends, kapatiran, kamag-anak. Maraming bagyo ang buhay, pero pag naliligid ka ng mga tao na parang kutsyon, nagpapalakas ng iyong loob, nananalangin para sa iyo, tumutulong sa iyo,
kaya mong umidlip o even mahimbing dahil may mga kutsyon ka. Napakalaking kamangmangan na sariling miyembro ng pamilya mo, kasama mo sa bahay, ay kaaway mo. Dahil sa halip na yun ay maging kutsyon, yun ang magiging haligi na hahampas sa ulo mo. Napakalaking kamalian na makipag-away sa mga kapitbahay. Tuwing dadaan ka, tuwing makikita ka, baka kabatuhin, ipakagat sa aso, o at least you feel bad seeing them. Napakalaking kamalian na makipagkagalit sa mga kaopisina na 8 hours of every day of your life nakikita mo at kahalubilo mo. Isang malaking kamangmangan na makipag-away sa mga tao. Sa halip na maging kutsyon mo sila yung martilyo na pupukpok sa ulo mo. Mali yung ikaw ay nangungutang na hindi nagbabayad. Mali yung nagchichismis ka dahil malalaman din naman ang chinichismis yung sinasabi mo dahil may pakpak ang balita, may tainga ang lupa. Mali na nagsasalita ka ng pangit, gumagawa ka ng mali laban sa mga tao dahil babalik at babalik sa'yo. Kailangan mo ng kutsyon dahil maraming bagyo, tapos dadagdagan mo pa. Subukan mo na nasa isang bangka ka na niyuyugyug ng alon, tapos may mga naglawit na nakabiting mga martilyo. Pag hindi nagtamaan sa ulo mo yon, at gano'n ang mga taong kalaban natin, ay inis sa atin, nagagalit sa atin, kasi nakakainis tayo. You need cushions. We need people. Especially in the beginning and in the end. When in both parts you are weak. Pag bata ka, pag matanda ka na, kailangan mo lagi na mag-aalaga sa'yo. So habang kapatanghalian tapat ng iyong buhay, malakas ka, dapat huwag kang manginis. Huwag kang magpalayo at magtaboy ng mga tao sa buhay mo na baka kailangan mong umalalay sa'yo sa iyong pagtanda. Kuminsan sa iyong kalakasan sa buhay, malakas ka, bata ka, may pera ka, akala mo hindi na darating ang panahon na mabubuhay ka lang sa awa ng kapwa. You need cushions. Be wise. Yan ang dapat pinupundar sa buhay. Ecclesiastes 4:9-12, 2 are better than 1 because they have a good return for their labor. If either of them falls down, one can help the other up. But pity anyone who falls and has no one to help them up. Also, if two lie down together, they will keep warm. But how can one keep warm alone? The one may be overpowered, two can defend themselves. A cord of 3 strands is not quickly broken. Mabuti na daw na may kasama kaysa wala. Mabuti nang nakikisama kaysa nangaaway. Kasi laging nakatutulong na merong kang kakampi. Pag nahulog ka, natumba, may magbabangon sa'yo. At kung napakaginaw, kung dalawa kayong magkatabi, nagsiksikan, magpapainitan ng mga katawan nyo sa isa't isa. Pero kung nag-iisa ka, hindi mo kakayanin yun. Ang isang hibla daw ng sinulid ay madaling lagutin, pero pag pinagsama-sama mo at itinirintas at naging lubid, hindi ito madaling lagutin. Habang ikay malakas, makapangyarihan, mapera, huwag kang pintasero-pintasera, huwag kang puro reklamo, puro masamang salita laban sa kapwa, huwag puro pamimintas, pananakit ng loob, kasi pag naratay ka, nagkasakit ka, nangailangan ka, mabuti kong dalawin ka. O kung naoobliga man, hinihingi ng kagandahang asal, dalawin ka minsan, 2 beses, pero kung 6 na buwan, 1 taon ka nang nakaratay, mabuti kong balikan ka pa, kung yung bunganga mo, nung malakas ka, walang ginawa kundi mamintas, magalit. Kung ikaw ay tumanggi sa mga humihingi ng tulong, at kung wala kang ginawa kundi manginis at mangasar ng kapwa, huwag mong asahan na may lilingap sa'yo. Kaya yung dami ng dumadalaw sa'yo, yung dami ng nakikipaglibing sa'yo, yun ay komentaryo, salamin na kung paano ka nakisama sa tao. Kailangan natin ng kutsyon. At hindi lang tao, ano pa ba yung mga nakakapagpabawa sa mga uga ng buhay? Provisions, supplies, money. Kailangan natin ng mga yan. Hindi naman yung
konting-konting problema lang, halos hindi mo na malutas. Kasi wala ka man lang kahit anong madukot. Kasi wala ka man lamang itinago. Kaya yung babae sa Proverbs 31:25, she is clothed with strength and dignity. She can laugh at the days to come because she has a lot of savings. Because she made a lot of money the honest way. She helped a lot of people, but she produced a lot of wealth. She can laugh at the days to come. Hindi yung pagka ikay malakas at may kakayanan, parang hindi na mauubos yun, wala ka malang itinatabi, wala ka sinusubi. Pagkatapos mamaya, mabubuhay ka sa charity. You need cushions. At marami pa pong cushion. Merong mental and emotional cushions. You need rest. You need fun, pleasure, happiness. Sinabi ni Solomon, tuwing kaya mo magpasaya, pasayahin mo ang sarili mo. Tuwing tayo mo kumain ng masarap, uminom ng masarap, gawin mo. Kasi maraming lungkot ang buhay. Kaya kung ang araw na ito ay hindi malungkot, magsaya ka. Mag-deposit ka ng kasayahan sa puso mo para pagdating ng kalungkutan, meron ka ma-withdraw. You need cushions. Kaya dapat hindi lang tayo ang magpahinga, pagpahinga hindi natin ang kapwa. May mga elepante sa Thailand, sa India, bigla na lang natutumbat patay kasi sobrang pagod na sa pagbubuhat ng mga turista. Walang pahinga. Meron naman habang nagbubuhat ng mga turista sa mga bangin, dumadaan sa mga makikitid na landas, biglang nagwawala ang elepante, tumatalon kasama ang turista kasi pagod na siya. Ang elepante yan, maaari ang inyong asawa, baka bigla na lang niyang sakalin kayo habang natutulog kayo dahil pagod na sa inyo. Maaaring magrebelde na ang sobrang hinihigpitan na anak. Maaaring bumigay ang sino man na sobrang nasusukol, nasasakal ng walang kapahipahinga. People need cushions. At kung kayo may cushion sa buhay, isang kaibigan na kahit walang kakwenta-kwenta yung kwento nyo, pinapakinggan, yung mga samahan nyo ng loob sa mundong paulit-ulit lang naman, pinagtsatsaga ang pakinggan, pahalagahan nyo yun. Sa Amerika, binabayaran mo yung psychiatrist para lang makinig sa walang kakwenta-kwenta mong problema. Pero may kwenta ang kanyang income. Value people around you. They're very important. To minimize jolts and shakes in life, sleep, rest, choose to be calm. Napipili yun. Pwede niyong piliin kung magiging nervyosa kayo o hindi. Pwede niyong piliin kung gaano kayo magagalit sa isang sitwasyon o kung kaya niyo na hindi magalit. Pwede niyong piliin kung magwawala kayo o magiging disente sa galit. Napipili yun. Kailangan pagpasyahan. It's a choice. It's a matter of attitude. And very importantly, to minimize jolts and shakes in life, travel with Jesus. Ride the Jesus boat. Or tulad ng mga ibang bangkang sumunod, follow the Jesus boat closely. Wala namang sinabi yung ibang bangka ay lumubog So hindi sila dinaglubugan dahil sumusunod sila malapit kay Jesus. At kung sakasakali na mukhang talagang napakalaki ng bagyo, hindi makaya ng ating dibdib, call on Jesus. Pray when troubled or afraid. Hindi naman sila pinagalitan kahit ginising nila si Jesus. Pwede tayo magdasal sa Diyos anumang oras. So why worry when you can pray? When you are tempted to worry, to be afraid, pray. The Jesus on that boat is the same Jesus now in our heart. Hindi mo na kailangan makiangkas sa kanyang bangka, sa puso na natin siya nakatira, kaya ang lapit. Maaring lapitan, maaring dasalan. Reasonable man or unreasonable ang ating request, ang ating fear, ang ating demands, Jesus hears and Jesus loves us. Ang unang-unang ginawa ni Jesus, bago niya sinita yung mga tao, bakit malalim, mababaw ang pananalig?
Ibinigay niya muna yung gusto, pinatahimik niya yung bangka, yung barko, yung bangkang sinasakyan dahil tumahimik ang tubig. Pero kaya tumahimik naman ang tubig o hindi, pareho lang naman yun eh. Nandun din si Jesus, di rin sila lulubog. Pero mas nakakatuwa sa kanilang tingnan na tahimik yung tubig, eh di tahimik. Pero ganun din ang ending. Nakarating din sila sa kanilang pupuntahan. 1 Peter 5:7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Huwag ka mag-alala, huwag ka mag-atubili, huwag ka magdalawang loob, magdasal ka. Ihayag mo ang iyong nadarama, ipagtapat mo ang iyong niloloob, lahat ng nagpapabigat sa iyong puso, nagpapasikip sa iyong hininga, sabihin mo, because He cares for you. And very importantly, calm your storm with your faith. Ang iyong pananalig ang magpapatigil sa bagyo. If Jesus could calm the storm, He could calm you. Kung kaya ni Jesus na payapain ang bagyo, kaya ka rin niyang payapain. Lumapit ka lang, tumawag ka lang, at sa bangka ka niya sumakay. Ano man ang gumugulo sa iyo, bumabagabag, tumatakot, yun nagbibigay sa iyo ng anxiety, puyat, nervous breakdown, nervous attack, ano man yun, panic, idasal mo. Ilapit mo kay Jesus, unburden yourself to the Lord because He cares for you. If Jesus could calm the storm, you could calm your own storm. You could calm yourself. In fact, you could also calm others. Kasi binigyan tayo ni Jesus ng kapangyarihan na payapain ang bagyo. Matthew 21:21. But Jesus said to them, if you have faith and don't doubt, I promise that you can do what I did to this tree. And you will be able to do even more. You can tell this mountain to get up and jump into the sea, and it will. Again, metaphor yan, symbolic language. Sabi ni Jesus, kung kayo'y mananalig at di mag-aalinlangan, pinapangako ko sa inyo, kung ano man ang ginawa ko ngayon dito sa punong ito, magagawa ninyo. At kaya nyo pang higitan ng mga ginagawa ko. Dahil ako ang magbibigay sa inyo ng kapangyarihan. Kaya nyo sabihin sa bundok na buhatin niya ang sarili niya at ihagis niya sa dagat at susundin kayo. Ang mga bundok, sagisag ng problem sa New Testament times. So either your faith will solve the problem and show you the solution, or your faith will give you peace and calm in spite of the problem. Either of that, or both of that, can happen. John 14:12, I tell you for certain that if you have faith in me, you will do the same things that I am doing. You will even do greater things now that I am going back to the Father. Mahalaga Kristiyano, discover, develop, and apply the power of faith before the storm. Dapat unahan mo na ang pagpapalago ng pananalig bago dumating ang bagyo. Para pag dumating, handa ka na. But also, you can develop the power of faith during the storm. And especially after the storm, when you have already proven what God could do when you believe. Mark 9:23, Jesus replied, why do you say, if you can? Anything is possible for someone who has faith. So what is important? Preempt, conquer fear of storms with faith in God. No storm is bigger than God. In fact, no storm is bigger than the ocean. No ocean is bigger than the planet. The planet is not bigger than God. The universe is not bigger than God. So, have faith in God
the greatness of God will reduce the size and strength of any storm. It is not the size of the storm that matters, it is the size of your faith in God. Kaya ang i-develop natin yung faith, yung pananalig. Mark 4:41, now there were more afraid than ever and said to each other, who is this? Even the wind and the waves obey him. Alam na natin ang lesson dyan. Stop creating and inventing. Do not create and invent fears, worries, and concerns. Kasi pag nalutas yung problema nyo, meron kayo isusunod. Hindi na matatapos yan, buong buhay nyo rin ang bigat. Change, not the world, but your attitude. If you would change the world, help make it clean, help stop pollution, help change the physical planet. If you could help change the world and the people in it by being good to them, by showing them the way, do that. But first and foremost, the greatest and most relevant change is change in our hearts. Change of attitude. From an attitude and a habit of fear to that of faith. From stress to that of relaxation. From fear to that of blissful joy. And it's all premised on faith. Ang kwentong ito, maraming posibilidad na basahin. Physical storm, physical miracle, pwede rin itong isipin na emotional storm and God's miracle in our emotion. Ano ang hadlang sa inyong buhay? Ano ang storm na kinakatakutan? Ano ang parang lulubog ka na? Meron ba ngayon na parang lulubog ka na? Tumawag ka sa Panginoon. It's only your illusion. With Jesus in your vessel, you can smile at the storm. Sabi ng isang kanta. Ang mahalaga, nakasama mo si Jesus. And Jesus is not on a boat. Jesus is in our hearts. Sabi niya, I will move among them. I will live among them. I will be their God. I will be their God and they will be my people. Panginoon, turuan niyo kami na magtiwala. At anuman ang bigat, anuman ang hirap na dinadala ngayon ng mga kapatid, ipaalala mo sa amin that you are only a prayer away. Anuman yung mga fears, nandyan kayo. While heads are bowed, eyes closed before the presence of our God, I like to pray for some people. Sino ngayon ang merong kinakatakutan na bagyo? Sino ang parang inuuga ng mga alon na parang lulubog sa buhay at gusto niyong tumawag sa Panginoon? Tumayo kayo, mananalangin tayo sapagkat ang Panginoon noon ay pareho pa rin hanggang ngayon. Yes, praise God for those of you who recognize the power of Jesus and the power of prayer and the power of faith. Sino sa atin ang mga naliligalig, may agam-agam, may kinakatakutan, to the point na yung iba sobrang stress na parang lulubog na sila, bibigay na sila. Lord, your people stand before you for one thing. They believe in you. We believe in you. Kayo na nakakalam ng mga dinadala ng mga pusong ito, mga kabigatan, mga takot, mga hirap. Quiet our hearts. Like you quieted the storm. Patahimikin niyo kami, Panginoon. Alisin niyo po ang aming mga takot. Turuan niyo kami magtiwala sa inyo. At bigyan niyo kami ng karunungan na sa abot ng aming makakaya, magkaroon ng mga unan, mga kutsyon sa buhay, para hindi kami napakadaling ugain, napakadaling maumpog, napakadaling mabukulan sa buhay. Teach us the wisdom in this story. That first we should ride with you on your boat. That we should call on you. And that we should believe in you and stop creating problems in our minds and stop increasing our fears. Panginoon, sa pagtayo na yung mga anak, paghimalaan mo nga, bigyan ng kaliwanagan, hipuin niyo po ang mga puso. Yakapin niyo yung mga anak at ibulong niyo sa bawat isa na kayo'y katabi namin, mahal niyo kami, and you are the Lord over the storm. Father, thank you for hearing this prayer. We receive your answer. We receive your healing. We receive your peace. Teach us to increase our faith. Magsiupo kayo mga kapatid at manatili tayong lahat in the presence of the Lord. Pray, seek God,
and hear the voice of the Spirit so we can learn to apply this story in many parts of our lives. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay pinamagatang If Jesus Could Calm the Storm. Nagdaan ng kahapon, iniwan ang layon, subalit kayo'y nanatili. Ako'y piring man sa bukas, tadhana'y lumipas, panatag sa inyong kanlili. O Jesus, sa ulayaw, hatid sa aking buhay, magkapay sa paglalakbay. Kaibigan kang tunay, dagli ang karamay, kailanman di sa tamis ng iyong hiya, masakit at hirap, sadyang hindi mananaig. O Jesus, kaulayaw, gawin pang malinaw sa akin ang iyong pag-ibig. O Jesus, sa ulayaw, hatid sa aking buhay, agapay sa paglalakbay. Kaibigan kang tunay, dagli ang karamay, kailanman di O Jesus, sa ulayaw, hatid sa aking buhay, sa tuwing ay lunas ka sa aking lumbay, sa pag-ibig niyong alay, nasa dalisay
Tayo po ay dumako sa ating hiyas ng lahi. Marami pong hiyas ang ating bayan na dapat ay makilala nating mga Pilipino. At hindi lang makilala, ito ay ating ganap na itanghal at gamitin sa ating pagsambang Kristiyano. Akala kasi ng iba, pag naging Kristiyano na sila, dapat Western na. O kaya kanluranin na ang paraan, ng musika, ng pananamit, ng pagsamba. Subalit napakayaman po ng ating mga kaugalian na kung atin lamang babawiin sa mga gawa ng kaaway at sa kadiliman magagamit para po sa kapurihan ng Panginoon at para rin sa ikatatanghal ng ating lahi. Sa atin pong hiyas ng lahi ay ngayon ay ating pakikinggan ng instrumentong patatag. Ito po ay isang paglikha ng tunog at musika ng mga kalinga. Ang patatag ay isang instrumentong panugtog ng mga kalinga sa Cordillera at ito ay yari sa isang bias ng buho na biniyak pahaba para maging 2 piraso. Ang isa o 2 kaputol ng buho ay ipinapatong ng manunugtog sa kanyang 2 hita kung siya'y nakaupo at ito'y salisihan niyang hinahataw ng patpat sa isang maindayog na ritmo habang ang kanyang kamay na walang hawak na patpat ay dadampi-dampi naman dito sa mga buhong ito. Maaaring sumali ang 1 hanggang 6 o higit pang mga manunugtog na salisihan ang pasok sa ritmo, habang sila ay nakapaghahabi naman ng isang melodya. Ginagaya ng patatag ang mga musikang nalilikha ng gangsa o ang mga mumunting gongs ng mga katutubong Pilipino sa Cordillera. Ang paglikha ng musika sa ating bayan, lalong-lalo sa mga kalinga, ay bunga ng pakiramdaman at pagbibigayan ng isang grupo ng manunugtog. Hindi lang tayo lumilikha ng tunog, hindi lang tayo lumilikha ng musika, patuloy tayong humahabi ng lipunan kung saan ang pagpapahalaga ng bigayan, pakiramdaman ay kitang-kita sa paglikha ng tunog. Sa paggamit ng patatag, ang mga kalinga ay isa-isang nag-aambag para makabuo ng isang melodya. Hindi lang isang tao ang gumagawa ng melodya at ang iba ay para lamang na tagatulong o background, kundi ang lahat ay kasama. Ang patatag ay maaari nating gamitin sa paglikha ng musika para sambahin ng Diyos. Kailangan lang masanay ang ating tainga sapagkat kung bago ay parang tayo'y naninibago. Subalit ang lahat po ng tunog ay bigay ng Diyos sa sinukob. At marami nga lang tunog ang ginamit ng kaaway ng matagal na. Dapat bawiin na natin at gamitin sa pagsamba sa Panginoong Hesus. Ang patatag ng mga kalinga, hiyas ng lahi, hiyas ng bayan. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!